Ma'am Jonah, naglabas daw kayo ng malaking halaga. Tama po Opo. ba? Oo. Saan niyo po ba nakilala? Ito pong pinag-investan nyo. Architect eh. Architect po Architect. kasi siya. Tapos po, taga-paniki din po siya, taga sa amin po siya. Ngayon ni-refer po siya ng isang kaibigan ko na naging kaibigan din po niya. Mm-mm. Noong una po, ang pakilala niya sa akin is contractor siya. Okay. Nung unang hiram niya lang po is 30,000, gano'n, hanggang sa palaki na po ng palaki. Hanggang po sa, ako na rin po mismo, naghanap na ako ng investor ko na para ipapasok po sa kanya. Okay. Teka lang ma'am ha. So, ni-refer po sa inyo ang isang architect. Opo. Nung lumapit, siya yung lumapit or kayo po lumapit doon sa architect? Siya po ang lumapit sa akin. Nung lumapit po siya, ano to, may ino-offer ba siya na serbisyo ng isang architect? Ganun po ba? Or Noong una po, ang una niyang inano sa akin talaga is utang. Umuutang po siya uutang. sa akin. Okay. Magkano daw po yung uutangin? Manghihiram. Opo. Oo. Noong una po, ang una niya lang nilaloan 15,000, 20,000. Ganun lang po kababa. Okay. So, maliliit pa na halaga ng Opo. umpisa. So, nagpahiram ka naman. Opo. So, magkano po bale yung napahiram po ninyo? Noong una po, nasa 20,000 po yun. March So, po yun, kung 2024. Kung umutang po siya, you say, ng 20,000 pesos, siyempre, pag utang, di ba, may tubo po. oras naman yan. May May time araw, or date kung kailan po dapat babayaran. Apo. At may sinabi po, may tubo. Opo. Okay. Babalik daw po ng 24,000 after 10 days. Yun yung interest. Ito po bang mga transaction nyo na to, is it in writing? Hindi po, chat lang po. Chat lang. Okay. Tas Pero ma'am, na-meet mo siya ng personal? Opo. Okay. So, 20,000. Opo, nung una. Yun yung pinakauna. Tapos nung medyo lumalaki na po, pumupunta na po siya sa bahay para kunin yung pera, ganun. Minsan i-Gcash ko po, babang transfer. Wait lang, nung sinasabi mong lumalaki na, kinakailangan ng pumunta sa bahay nyo, hindi na lang siya 20,000. Opo. Magkano na po bale lahat? Hihiram po yan, 100,000. Sasabihin po niya, ibabalik niya in 1 week, 120,000. Okay. I suppose, kaya pumayag po kayo na lumaki yung amount na ipapahiram ninyo kasi yung mga naunang transactions po ninyo, Is okay po talaga. nasunod naman. So dumating talaga yung mga napag-usapan po ninyong mga interest. Opo. Okay. So yung 100,000, magiging 120, nasunod din yon. Opo. Siya po mismo, minsan kinabukasan pa po, babalik 110. Okay. So maayos naman siyang kausap. Opo. Okay. So ma'am, saan po tayo nagka-problema? Nato na lang po yung lumaki na po yung hinihiram niya at pina-invest niya. Kasi po ang Teka lang ha. Kasi kanina, ang sinasabi po ninyo sa akin, yung 20,000, 100,000 na transactions ninyo ay utang. Opo, hindi pa po ako nagpapa-invest nung time na yan eh. So, kailan po nangyari yung investment? Ano po yung in-offer po niya sa inyo? Ang kwento niya po kasi sa akin, nade-delay daw po yung client niya. Ngayon, kailangan daw po niya ng pondo. Ngayon, bilang ako po, nagpapa-invest, sinasabi niya po sa akin na, Ma'am Jo, hanapan mo ako ng investor. Okay. Wait lang. Ikaw yung nagpapa-invest. Opo, So, may mga tao ka na nag-invest din po sa akin. Kasi ako, na nag-invest po sa Opo. inyo. Ngayon, yung pera na nakuha mo from your investors, Sa kanya ko po pinapasok. yun yung ipinautang mo. Opo, Dito po sa architect po na ito, magkano po lahat yun? 15 million po. Yung 15, ang laki nun ha? From 100,000, 20,000 to 100,000, biglang nag-jump tayo to 15 million. Kasi po, hindi lang naman po yan yung isang araw na hiniram niya eh. Okay. So, madami na po ito. Marami na pong transaction yan. Okay, so umabot na siguro sa punto na tigpa 500,000. Opo. Yung 15 million na nakuha niya, magkano interest niya na ibibigay niya sa'yo dapat? Actually, wala na pong interest niyan eh. Kinat ko na po eh. So, ito na lang yung, kumbaga, principal. Opo. Kailan dapat naibalik po sa inyo? Bigla na lang po kasi siyang umayaw dyan. Parang sabi niya na, delay lang daw po yung project niya sa Taytay. Okay. Ma'am, pero etong naibigay po ninyo ha, na 15 million sa Opo. kanya, Kasi may mga- documented Meron po kami kasulatan sa barangay mismo na pumirma siya. na sinabi niya talaga na May record din po ako. magbabayad po siya sa inyo ng 15 million pesos. 130,000 monthly daw po ang ibabayad niya sa akin monthly.
noong October. Kailan pa matatapos yun? Kung, Yun nga po, pinayag ko na po kasi syempre po, naiintindihan ko, masyado nang malaki yung nahiram niya. Okay. Kaya sabi ko, sige kung saan ka makakaluwag, importante lang naman sa akin, makabawas ka. Okay. Pero ma'am, saan daw niya ginamit yung pera? Ipopondo daw po niya sa site, sir. May project siya, ganon. Opo, delay lang daw po si client. Napuntahan ba ninyo yung project na yan at talaga bang nagamit itong 15 million ninyo? Nakausap ko po yung pinapangako niya sa akin na pag nagbayad daw po yung client niya na yun is babayaran niya ako. Okay, okay. Ang ending po, bayad na po pala yung client niya, hindi niya po ako binayaran. So kailan po ninyo siya huling nakausap? Nung sa last pa po yung sa barangay talaga. October 16. October. Last year pa. Ang sabi po ninyo is 130,000 a month yung commitment po niya. Nasunod po ba yun? Wala po, kahit piso po. Wala siyang binigay. Okay. Bakit daw? Hindi ko po alam sa kanya. Asan na siya ngayon? Would you know? Nagva-vlog lang po. So, tuloy-tuloy pa rin. Opo, imagine po, buntis pa po ako nung time na yon. Kahit alam po niya na ganun, wala man lang naibigay na bayad. Kasi hindi tutulong ha. Ito is bayad. Binabalik lang yung sa iyo talaga. Wala po siyang binayad kahit piso. Ma'am Crystal, narinig po ninyo yung nabanggit ni Ma'am Jonah. Ganun din po ba yung transaction ninyo with this architect? Hindi po. So, iba po yung sa amin. Hindi po siya directly, hindi po siya loan technically kasi hindi po namin binigay yung permission po namin na ibigay yung pera. So, backstory lang po. Sige. Nakilala po namin si Architect Palacio through our contractor. Siya din po yung nag-design po ng bahay na pinagagawa ko po. At since magkakilala na po sila ng contractor and they worked together before, at siya na rin yung nag-design, siya na rin po yung kinuha naming site supervisor. To make sure po na na-follow po yung mga specifications tsaka po yung code sa construction. Nanghingi po si contractor ng partial down payment nung March 11 dahil po kasi kailangan na daw po nilang bumili ng mga materyales since tumataas na daw po yung presyo dahil po dun sa Gera. price hike ng gas. Apo. So in short po, nagbigay po kami ng down payment amounting 586,250. At that time po, hindi po kami makapag-transact directly kay contractor kasi po wala po siyang online banking. So we all agreed, si contractor, ako at saka po si Architect Palacio, since nasa isang project lang kami at magkakilala po sila personally, na si Architect Palacio na lang po magre-receive at magkikita naman daw po sila the following day dahil may meeting po sila about the project. So, sa kanya po technically dumaan yung pera at ibibigay niya po dapat ito kay contractor the following day. Nalaman po namin na hindi po pala niya binigay kay contractor yung buong pera. Binigay niya pa po, I think, 1 month later pa, pero 150,000 lang po yung binigay niya kay contractor. At hinold niya po yung 436,250. Tapos po, nangako po siya magbabayad every week. Siya po yung nagbigay ng terms, every week 50,000 pesos. Nung April yata, April. Pero wala po doon yung nasunod. So, hindi rin po siya nakapagbayad. Only nung July 15, nagbayad po siya ng partial payment, 20,000 lang po. Dapat bukas, meron pa siyang babayaran na 80,000. Kasi 100,000 po bale. Every month dapat yung babayaran niya. Nag-message po ulit ako sa kanya kanina. Sabi niya wala daw po siya mababayad bukas. So ganun po lagi kasing ginagawa niya. He promised to pay pero hindi po niya binabayaran sa takdang araw na binigay niya. At lagi po siyang may excuses. Okay, okay. Well, obviously, yung nangyari po kay Ma'am Crystal is malayong-malayo, no? Doon sa naging karanasan ni Ma'am Jonah. Ang Yes po. similarity lang nila is meron pang due or meron pang pera na hindi natatanggap mula dito kay architect, no? Under our revised penal code, there is a provision na kung saan if a money or a property is received in trust, okay? Hindi talaga para sa iyo, kumbaga ipinagkatiwala lang sa iyo 'yan for a certain purpose, no? Pinagkatiwala sa iyo para ibigay mo to somebody else.
At kung hindi po nagawa po yon, hindi na i-deliver kung sa dapat na pagbibigyan, and if a demand was made at hindi po nabayaran, it may be considered misappropriation. Estafa po yan. Okay? Under our revised penal code. So, Ma'am Crystal, if up to now, no, yung pera po ninyo is hindi nyo matanggap-tanggap, isa po yun sa mga pwede po ninyong i-consider na legal remedy po ninyo. Okay? Now, insofar as kay Ma'am Jonah Rojas naman po, no, ito mas malaking amount yung involved dito, Shari. 15 million pesos, no? Una po sa lahat, no, kailangan natin, no, makita yung buong nature po ng transaction. Okay? Kasi kanina, coming from Ma'am Jonah, yung ginagamit po ninyo kasi na term is utang. Okay? Alam naman po natin, sa jurisdiction po natin, is walang nakukulong kasi sa utang eh. Okay? Kahit anong iyak po natin dyan, kung we describe or we defined our transaction as loan, ang hirap po niyan pag di kayo nabayaran without any collateral. Dito po ba, Ma'am Jonah, may collateral ba na binigay po Wala sa inyo? Wala din. Yung cheque niya lang po na puro talbog. Yung cheque po, no, na yan, no, yung, kaya nga po minsan, no, ako, yung mga nanghihingi ng advice po sa atin, kung magpautang po kayo, mahinam na may cheque. Kasi kung yung cheque na yan is tumalbog, pwede ko yung mag-file ng BP20. BP22, violation of Batas Pambansa bilang 22, the Anti-Bouncing Checks Law. So tumalbog po, ma'am, yung mga cheque na yan. Magkano po yung halaga ng mga cheque na yan? Yung isa pong cheque tumalbog ng 450, tapos yung iba po puro blank check na. Okay, okay. Yun na po yung mga binigay ko sa mga investor. Well, ganito po, ma'am, no? Kasi kailangan natin malaman kung ano talaga yung nature ng transaction po ninyo, no? Ipagpalagay po natin na utang nga yung transaction po ninyo. Hindi naman po ibig sabihin na kung dahil walang kulong sa utang, hindi nyo na po matatanggap yung pera ninyo. Ang ibig lang pong sabihin ng batas natin, we can go to civil courts. Okay? Hindi criminal court. We go to the civil courts. Pero, given na meron pang additional circumstance, that is, may mga tumalbog na cheque, bawat cheque po na tumalbog is a separate criminal offense. Pwede pong option ninyo yan na magsampa rin po ng ilang counts ng violation of BP 22 para mapanagot man lang ito pong nagkautang po sa inyo. Kasi I understand, yung 15M na yan, galing din sa mga investors po ninyo yan. Opo, yung iba pong cheque nakapangalan na po sa mismong mga investors ko. Okay. So lahat sila umasa. Opo. Nung una po nakapag-payout. Malamang ikaw na hinahabol nila ngayon. Opo. Okay. So alam po nitong si architect na yung mga investors, ikaw na ang hinahabol. Actually, meron po akong mga screenshots doon na sinabi po niya na hindi naman daw po ako yung makukulong siya kasi siya daw po yung hindi nagbabayad at haharapin daw po niya yung But investors. that's beside the point. Okay? In the first place po kasi, ma'am, no, kung sabi po ninyo, no, those funds were funneled to you from your investors, yung relationship po, limited lang po ng mga investors niyo at sa iyo. Okay? So yung sinasabi po niya na parang assurance sa'yo na wala namang mangyayari sa'yo, I'm telling you, hindi po totoo yun. Oh. Okay? Malaki po yung naging exposure din dito, no, ni Ma'am Jonah Rojas. Lumalabas, naiipit ka ngayon. Opo. Kasi ikaw yung nag-transact directly with this man. Opo. Ikaw yung hindi mabayaran, pero at the same time, you also have your obligations dito sa mga ibang tao po na ito. Well, ang gagawin po natin, because I was told na parang ongoing pa rin ba yung operations nila? Opo. Okay. Lieutenant Colonel Arvin, no, magandang hapon po sa inyo. We just like to bring to your attention ito pong nangyayari ngayon dito kina Ma'am Jonah at kay Crystal na meron silang nakatransact. And we would like your assistance po to know and to determine ano po talaga yung mga transactions dito, sino pa po yung mga involved dito, and para sana maiwasan natin na maulit pa po muli itong mga transactions na ito. And if may mahanap po tayo na wrongdoing dyan, any liability, then I trust that our CIDG will pursue any proper action against these people. Yes, sir. If we can invite them, sir, sa Yes. opisina so we can evaluate personally yung pong kanilang case. And from there, we will take appropriate action, whether we will conduct entrapment operation or we will file it
we will file the case through regular filing. Yes. Lieutenant, no, dadalhin po nila lahat po ng mga dokumento na meron po sila. Kasama na daw yung mga tumalbog daw ng mga cheque para din po maging kompleto po, no, ang inyo pong pag-iimbestiga. Yes, sir. Opo. We will glad to welcome them sa aming opisina, sir. Ayan, no. We will coordinate with you even off air yung mga iba pa po, no, Yes, na sir. pwede nating Madami pa, maitulong. Madami pa pang pong mga involved dito. Yes. Ayan. So na lahat po victim po. sina Colonel, no, kahit mainam nga sabay-sabay na silang pumunta po dito, get Nasa all ibang their bansa po statements. kasi iba. Oo, para po minsanan yung investigasyon natin. Yes, sir. Sasamahan na Bukas lang. po yung aming opisina para asikasuhin po yung kanilang problema. Apo. Sasamahan naman po, Colonel, ng reporter po ni Senator Raffy, sila ma'am, no, sa inyong tanggapan. Sir, maraming salamat po. At Yes, mabuhay ma'am. po kayo, Walang sir. anuman po. Magandang hapon po. Yes, ma'am. Wala And- naman And po. Thank you po. attorney, i-ask ko lang po, pwede din po ba siyang ma-report in case he failed to deliver po yung promises po niya? May report po siya sa UAP at saka po sa PRC. Kung Yes. hindi po siya magbabayad. Opo, no, kasi these bodies naman po, no, they have disciplinary authorities over these professional mga architects and all the other types of professions, no. So definitely if there is finding that they should be administratively disciplined, then pwede po natin 'yan, ha. I-consider yung mga options po na 'yan. Lahat po 'yan, kasama po 'yan. Ma'am Crystal, wag niyo na lang po ibababa yung line. Kakausapin po namin kayo, ma'am, ha? And Ma'am sige po. Jonah and Ma'am Diana, aasistihan po namin kayo sa CIDG Tarlac po. Okay? Salamat po, magandang hapon. And